Ang The Athletics naglabas ng listahan ng mga players na posible matrade bago yung deadline. Ito yung mga players na nasa trade market ngayon. So nung nakarang episode may kulang pala akong info doon. May 7 teams na hindi ngayon eligible na makapagpapirma ng mga buyout player. Ito yung Golden State, Clippers, Celtics, Suns, Bucks, Miami at Denver Nuggets. Ang loophole kasi doon kapag ang player na na-buyout ay nasa $12 million pataas ang kontrata, hindi siya pwede mag-sign sa mga teams na nabanggit ko kanina. Pero kapag ang kontratang na-buyout sa kanya ay below 12 million, pwede siyang makapag-sign pa sa mga teams na yan. So makikita nyo naman sa screen yung mga teams na mayroong mataas na tax. Pero yung nakasingit doon yung Cavaliers. Pang-anim sila na mayroong tax na binabayaran. Almost lagpas na rin sila sa tax apron. Pero hindi sila binanggit doon sa mga teams na hindi pwede mag-sign ng buyout player. Wala namang binanggit doon kung bakit yung Cavaliers exempted sa mga teams na hindi pwede makakuha ng buyout player. Pero nung nakita ko lang yung kanilang sport track or yung listahan ng mga players, meron silang dalawa doon na nakapirma ng mid-level exception. Yung isa non-tax pa. So hindi yun sinasama sa tax. Almost $11 million din ang exempted sa kanila. So ito yung pinagkaiba ng buyout sa wave player. Yung buyout pwedeng babaan yung kontrata ng player saka bibilhin yung buong kontrata niya. Ang wave, bibitawan yung player sa parehong kontrata at pwedeng saluhin ng ibang teams yung kontrata niya before 48 hours. Kapag lumagpas doon, babayaran ng former team at pwede makuha ng kabilang team sa mas mababang kontrata. Kaya yung iba, ginagawa buyout sa ibang player para mabawasan yung kanilang kontrata. Yung ibang players naman ayaw magpa-buyout at wave yung pinipili. So ito naman yung mapapansin nyo, bakit yung Lakers hindi basta-basta kumukuha ng players na mataas yung kontrata or kaya basta-basta na lang nagtitrade. Dahil nga pang 10 sila sa may mataas na kontrata at ang reported 8 million pa bago nila maabot yung tax apron or lumagpas sila doon. Kaya maingat sila na tumaas yung kanilang kontrata sa mga players kasi kapag lumagpas sila sa first apron, hindi sila makakapag-sign ng buyout player. Yung ikalawa, hindi sila makakapag-sign ng mid-level exception. Kaya yung Lakers nakapagpapirma pa ng isang player na naka mid-level exception this offseason kasi nga hindi pa ganong kataas yung kanilang kontrata sa mga players or hindi pa sila lumalagpas talaga. Si Gabe Vincent, 5 games pa lang nakakalaro ngayon sa Lakers. Base sa mga article, siguro naman natuto na ang Lakers na wag kukuha ng player galing Miami Heat. Since December 25, mawawala si Vincent ng 6 to 8 weeks at papatak yun ng first week ng February. Ang mga nasa trade rumor sa Lakers si Hachimura, Reeves, Jalen Hood-Schifino at D'Angelo. Si Gabe Vincent hindi sinasama doon bilang trade option dahil na rin siguro sa injured. Pero isa kasi siya sa player na naka mid-level exception. Sa report ng ESPN, hindi kinukonsider ng Lakers si Zach LaVine dahil bukod sa injured player, malaki ang risk sa kontrata niya. Dahil kung magkakaroon ng trade sa pagitan ng Lakers at Bulls, pwedeng isama ng Lakers si Gabe Vincent bilang salary filler or yung pangtapat sa kontrata nitong si Zach LaVine. Si LaVine meron pa natitirang at least 3 taong kontrata. Makakasama niya si LeBron at si Anthony Davis na merong above 30 to 40 million dollars. Kapag nangyari yon, balik ulit sila dati sa Russell Westbrook scenario or yung nakuha si Russell Westbrook dahil nga 3 player sila na merong mataas na kontrata at ngayon mas matindi na yung salary cap. Hindi na sila pwede makakuha ng mid-level exception player. Base pa kay Sham, bukod kay DeJounte Murray, ang target ng Lakers makuha si Bruce Brown. Interesado ang LA sa kanya dahil flexible contract. Hindi ganun magtatagal sa kanila at hindi rin ganun kataas. Sumunod doon, interesado din ang Lakers na ibalik si Andre Drummond mula Bulls. 2 importanteng spot ang mawawala sa Lakers kung sakali. Kung mawala si Gabe Vincent or ma-trade siya, yung right sa buyout player at kung mapalitan si Vincent ng non-mid-level exception player na kapag lumagpas pa sila sa tax, mawawala din ang rights nilang makapag-sign ng mid-level exception. Sa mga nakaraang taon, yun ang nagagamit talaga ng Lakers mula kina THT, Kendrick Nunn at dito na rin kay Gabe Vincent.